Pinanood ko yung replay ng Senate hearing ni Senator Amy at nakikita ko po ay si Sec. Remulla ay parang yung ICC at Interpol ay parang hinihiwalay ang ulo sa katawan. Sabi ni Ma'am Joan, TP is not worthy of our precious time. Sabi ni Pinoy sa Perth, mas nanggigigil ako kay Marbil nung hearing, hindi siya masyadong nagsasalita. Oo nga, parang hiding in plain sight. Ang hindi ko matanggal sa yung talaga tumatak sa isip ko, ang sinasabi ni General Torre, I invoke my executive privilege. Girl, kailan ka naging cabinet secretary? Ha? As DOJ Sec, pwede ba siyang i-cite in contempt? Wala pong exempt. Sabi ni VVVV, pwede bang Vium na lang tawagin ko sa inyo? May sariling batas eh. Si Boying may sariling batas eh. Pinaghahalo-halo niya basta makalusot lang. Grabe si Remulyo doon. Boy sa Grabe, pare-pareho kayo ng mga sinasabi. Sabi ni Ma'am BM, in fairness, matalino si Amy, literal, si Dayon yun, humihiwalay ang utak sa katawan niya. Grabe kayo. Sige, magtawa kayo ngayon kasi mamaya seryoso yung usapan natin. Sabi ni Kyle, a show cause order is always part of protocol. They just omitted it in their previous hearings because it did not serve their purpose then. Now that it does, Chase just brought it back because it's convenient. So, actually, hindi kailangan na written ang show cause order. Ang importante, sabi ng Korte Suprema, ang importante is may due process. May pagkakataon kang mag-explain. Binibigyan ka ng pagkakataon mag-explain. So doon sa hearing ni Senator Amy, both Senator Amy and Senator Bato repeatedly ad nauseam kept asking Ambassador Lacanilaw for an explanation. Sabi ni Trinity, ba't po pinagtatalunan? Klarong-klaro naman na patapang sila ngayon kasi hawak nila ang batas. Kasi importante pong pag-usapan ang kanilang paglalabag. Importante po na malaman ng taong bayan exactly what is going on. Nang sa gayon, sa darating na eleksyon, tama ang boto natin. Hindi lang nitong 2025, muntik ko lang sabihin 26. Pero sa 2028 din. At para maging maliwanag na ang boses natin, boses ng taong bayan or ng ilan sa mga taong bayan ay maging mapansin din at maisumitib din bilang opinio juris. Kasi kanina pa po namin pinag-uusapan yan kaya hindi nyo siguro nakuha yung part. Sabi ni Nit Suganas, para malaman ng taong bayan gaano sila kasinungaling. Sabi ni Ma'am Celine, parang di abogado si Remulla, nakaka-high blood. Mga sinungaling. Sabi ni George, ang angas ni Torre, nakaka-high blood. Grabe. Parang ang feeling ko, naubos ang losartan. Tama ba yung, losartan nga ba yung sa high blood? Sabi ni Sir Dan, yes, I have 4 stray cats. They're currently sleeping. Do I have senator candidates who have negosyante? Sa Boracay, may tinigok na foreigner. O, ayan. Sabi ni RM, pag sila ng mayayaman nakakaranas ng hindi maganda, tsaka sila mananawagan ng magkaisa. Eileen Chuck, magkaisa na yun dyan. Nakikipagkaisa ba sila? Pag sinasarahan nila yung mga communities nila, tawagin na gated communities. Yun yung problema dito sa Pilipinas, gated communities kayo dyan. Para hindi nyo makita yung mga taong naghihirap sa labas. So you don't have to do anything. Ang ginagawa lang nila, pinoprotektahan nila sarili nila dun sa mga kanpas lupa tulad natin. Ay, nako. Gated communities. Tapos pagka naapektuhan na, ay, we're united. We should all be united, even with the hampas lupas like us that you keep out of your communities. Talaga lang. Sorry.
Hindi ako galit sa mga mayayaman, pero galit ako sa mga kaplastikang ganyan. Mananawagan ng pagkakaisa kung kailan sila na yung natamaan. Pero before that, they won't treat you like an equal. Now they want to be equals with us. Che. Sabi ni Kim Kim, sa mga mahihirap, holdapper ang katapat. Sa mayaman, kidnap. May laglag bala pa. Sabi ni Hater of Monsters, this admin is pure denial. Ay, pure PR. Sa lahat ng kriminalidad at pagbabagsak ng ekonomiya. So ito na naman, rising crime rate or crimen na naman yung issue. Ano na naman ang isusukli nila sa atin? PR na naman. So magsasalita ang PNP, ay, ito yung mga may sala dyan. PR pa rin kasi Pogo, nabanggit pa. Enough na ba yung ebidensya ninyo para erase yun? Ano ba, inuuna ninyo yung statements ninyo na minsan hindi nyo pa rin napag-iisipan ng mabuti. Every time we raise an issue, may magsasalita. So, ito ang ginagawa namin. Intay-intay kami ng ilang buwan. Either hindi kami magiging masaya sa resulta o walang resulta yan. Tagaan nyo sa bato. Asa na ang 4P ni Torre sa kaso ng kidnapping at sugi kay FPRD lang applicable yun? Banatero Marlita says, ang pinakamasakit sa lahat yung mga durugistang pinaglalaban nila pero yung mga biktima wala man lang nagtatanggol. Hindi rin ginagawang ang mga witness. Ma'am Michelle says, watching from Leyte, yet nakakalungkot and truly disgusting, nahihiya sa ginagawa ng gobyerno, selective justice. I regret having voted for Bongbong. I'm looking forward to Sarah's run in 2028. Good luck, attorney. Keep going po. Sabi ni Dikyo, could it be na ginugurgur din nila mga possible dissenters sa hanay ng mga Chinoys? Wala pa akong enough evidence to support that theory. But right now, anything is possible in this stupid government. Sabi ni Lyrene, araw-araw ang daming news about sa unaliving, road rage, bullying sa school, ambush at yung mga bata na nagnanakaw at marami pang ibang krimen. Yeah. Hindi ako magugulat kung naaanod na talaga ang mga pulis natin. So nangyayari yan dahil ang taas ng level ng korupsyon. Taas ng level ng korupsyon. Tingnan ninyo, 2024 and 2025 budgets lang. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Bilyon ang natanggal natin sa ekonomiya. Bilyon ang hindi na umiikot dahil nasa corruption na o kaya pinamigay ng maliliit na amounts. Ewan ko ba? Minsan na-frustrate na lang talaga ako. Ito sabi ni MJ James, yung million drug mess na nasabat ng PNP 2023 na maraming involved na police connected yun sa EJK, isa pa yan. Sabi ni Cruel Time, babalik tayo sa tapong Pilipinas at maraming krimen uli. Parang panahon nung tatay nung isang nakaupo dyan. Sabi ni Zen, traitor sila. Yun na nga eh. So ulit, babalik tayo ulit. Free speech ulit. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy natin. Kailangan, we have to band together. We have to. Kailangan na bibilang tayo. Kailangan nakikita nila. Pwede silang magbingi-bingihan eh. Pwede silang, hindi na ako magbubukas ng social media. Pero kung sakali nakikita nila, every Friday maraming naka-green. Di man lang tayo nagsasalita pero naka-green tayo. Sipin nila,
isipin nila, matatakot sila sa dami natin. Sabi ni Ma'am Karen, puro lang kasi optics, and lies ang admin na to, all hallucinations. O di ba lahat naman nakikinabang sa pulisya ng peace and order, rich, poor, pinks, critics, etc. Asan ang galing ni Torre? Sana kung gaano sila kagaling sa KOJC, vloggers at mga Duterte, ganun din sila kagaling sa mga kriminal at magnanakaw ng pera ng taong bayan. The rich will never be safe in this admin. Better mag-migrate sila. Kung law-abiding nga ay ginigipit like the vloggers, no one is safe. Sabi ni Pelagic, it's convenient for them to say it's connected with Pogo so that they can associate it with Duterte. But in fact, Pogo was here pre-2010 and as far as I know, it was run by some politician. Uy, salamat kay Ni Lopez for the gifts. Kay Arman67 din po, maraming salamat po. At kay Bingsky. Kay Janby din po. Uy, salamat. Sabi ni Limar, agree ako about Senator Amy. Mahirap kaya ang posisyon ni Manang Amy, nasa gitna siya between family and BFF. Pero mahalaga yung sinasabi niya, suicide bomber. Sabi ni Armo, buti pa si Kerwin Spinoza, binigyan na nila ng attention, relieved agad ang chief of police sa kanila. Sabi ni Jose Batute, promoted ka sa 3 stars di dahil sa nasugpo mong malalaking krimen, kundi tinapon yung best president that we had na kakasukang promotion. Sabi ni Carlito, nagsama-sama na oligarko, komunista at sindikata. Ano kayong mangyayari sa mga susunod na henerasyon kung ganito sistema ng gobyerno? Kaya nga, keep speaking out. Alam niyo kung bakit? Yun ang ayaw nila. Gusto nila gumawa ng krimen, pero ayaw nilang mailabas. Hindi nila kayang i-claim na, ay, kami gumawa niyan. Kasi nung una, di ba, parang si General Torre, kayabang-yabang yung alasta niya. KOJC, nahuli niya si Pastor Kibuloy. Wow, nakahuli ka ng pastor. Grabe sa ano. At saka, you're the first person who stretched the meaning of a warrant of arrest to the point of incoherence. And then, kayabang mo, yay, napadala niya si PRD sa Hague. He's responsible for the serious mental health issues of so many of us. Ito sabi ni Reby, ang mga agrabyado ngayon, I assume na, alam ko yung sinasabi. Nung kayo sa Hague magreklamo, di ba hindi functional justice system natin? Don't expect solutions to your problems now. Baka sa ICC magkaroon kayo ng solusyon. Ganda ma'am ng sinabi mo, mag-vlog naman kayo, ang galing nyo. Tama yan. Manumbat tayo. Tama yan manumbat tayo. Bakit tayo mag-hold back sa panunumbat ngayon? May karapatan tayo manumbat. Kayo talaga, binudol nyo kami into voting for you. O ayun, eto mga problema ng Pilipinas, ayusin nyo. That's part of the job. Ano, hihiga-higa na lang kayo dyan? And by the way, while we're at it, paki-explain nga yung pagdudugo ng bibig. Aba, hanggang ngayon wala pa rin explanation. Samantalang kitang-kita. And by the way, RTVM po ang nagpakita ng dugo na yan. Nang nagsasalita siya, tapos biglang dinudugo yung bibig. Paki-explain nga. Nire-require ng saligang batas na i-explain no, transparency ang requirement dyan sa health concerns ng ating presidente. Sa serious health issues. Pero i-ignore nyo na lang, nakita namin yung dugo sa bibig niya. Ano yun? Paki-explain naman. Para meron naman kaming libangan. Titignan na naman natin kung paano do the twist itong si Madam Claire. So, di ba, nakaka-istorbo. Ito sabi ni Ma'am Christine, so gross the bleeding so much it colored his lips and was about to pour over. Eek. The bloody speech, sabi ni Hater of Monsters. Di ba,
Hello, pinag-uusapan na kayo. Ano, didedmahin nyo nun? Sabi ni View. Kadiri, mag-toothbrush kasi. Alam mo, panghampas lupa lang yung pagtututbrush na yan kasi we have to prevent tooth decay. Mahalang dental services dito sa Pilipinas. Qualify po ba to be the crime against humanity yung almost 50% na hunger sa Pilipinas? I think yung crime against humanity dyan yung pagnanakaw na nagresulta ng gutom. Hilig nila magpaano-ano dyan. Sabi ni Elma Bueco, merong task pero walang force. Sabi ni Ma'am Jocelyn, oo nga, walang explanation si Aling Claire about dyan sa pagdudugo nakita sa bibig ni BBM. Sabi ni Romel, yung hair follicle na plus ni FL, ano po yun? Wala pa po kasi. I mean, I've seen the story going around but I have no evidence that would merit me to comment on it yet. Sabi ni Ma'am Marie, hindi tinanggi ni Auntie Claire yung dumugo. Basta lang sabi niya, healthy si Bang. Kasi nakakapagtrabaho pa daw. Sus, may iwas pa more. Talaga, that's what you call a non-answer. So you have a non-press briefer pala. Sabi ni Esmeralda, ang sabi ni Amo, yung dugo baka caused by tartar. Pero more suspected na sobra sa paggamit ng bawal na you know what. Alam mo, either way, kadiri, di ba? Bakit ka magkaka-tartar build up? Ilang araw ka di nag-toothbrush? Sabi ni Batang Northern Samar. Oy, hi dyan sa Samar ha. Magpakasasa muna sila dahil nasa katungkulan pa sila. Kapag nawala na sila sa kanilang posisyon ay good luck sa isang tambak na kaso na kakaharapin nila. O nga it might be easier. Sa dami ng mga haharapin nilang kaso, mas time efficient na yung mga mahistrado na lang ang pupunta sa kanila kaysa sila pa yung pupunta sa mga hearing na uubos ang oras sa kakabiyahe. Sabi ni View, mula daw tayo karapatan, sabi ni Claire, grabe siya, asaltado. Walang karapatan saan? Kumpletuhin mo, gusto ko yung kwento mo. Dr. Anne Claire said BBM is okay. She also wants to know who specifically is asking for a hair follicle drug test. Ay, hala, importante yung pangalan ng taong humihingi. We're back to accuser must prove. That can't be. We need to know the leader. Exactly. Hindi nag-a-apply ang accuser must prove pagdating sa health concerns ng ating Pangulo. Transparency is what the Constitution demands. And no, it does not speak about any due processes there. It is owed to the people. Pakisabi nga, sabi ni Ma'am Orlinda, utang sa taong bayan yung transparency. Pakipaalala lang po sa live feed ni Attorney Claire. She cannot say na, sino yung humihingi? Kailangan nyo munang patunayan. Hindi po ganun yon pagdating sa health issues. Naku, pinag-initan na naman si Eden Santos. Sabi ni Jelly Bean, na mag-request ng hair follicle test tapos pinag-initan ng net 25. O di ba kaloka? Baligtad po, pag health issues, transparency. Sabi ni Ma'am Janet, sa tingin ni Auntie Claire, sa tingin niya po, okay naman si BBM. Sabi ni Sherwin, ang layo sa'yo, attorney ng press sec ka sa talaki. Iba lang po kami ng style. Pero ang feeling ko ganito. Naalala niyo nung umalis ako sa Malacanang.
Sabi na, after several weeks, wala pa rin press secretary. Sabi niya, ay, kinikilatis namin na mabuti, naghahanap kami yung talagang journalist naman. O sino yung nilagay nila si Attorney Cello, hindi naman talagang journalist, kolumnista, pero hindi talagang journalist. So ngayon, naghanap sila ng mag-brief sa media na abogado at saka vlogger din. Does this sound familiar? Sino kaya yung abogado at vlogger din na naging press secretary? But they think kasi that pwede nilang i-box ng ganon. Hindi eh. I'm not saying mas magaling ako. I'm saying is that they're using the wrong criteria. Sabi niya wala daw karapatan manghingi ng drug test sa Pangulo. Nako, isa na namang karapatan ang nawala sa atin. Sabi ni Brutal Canton. Ang cute na name mo. Tapos yung picture pa niya, the Endgame Noodles. Grabe, ang galing ah. Sabi niya, Brutal Canton. Si Eden Santos na lang nakikipagbarda harap-harapan eh. Oo nga eh. Sabi ni Mi, do you remember Batibot Kids Show? Ganun magsalita si Auntie Claring. Sabi ni Kim, ala daw po karapatan mag-toothbrush. Happy toothpaste na lang po. O nga no, ipagtabi nyo nga yung bleeding gums issue ni Presidente at saka yung statement ni yung may-ari ng Happy Toothpaste. Alam mo, parang ang feeling ko, may Diyos talaga at saka nakikipagbardagulan ng Diyos. Feeling ko lang po yan na huwag magagalit yung mga yung mga striktong, saradong whatever religion. Pero 'di ba? Nagsalita si Happy Toothpaste, dumugo yung gums ni Presidente. Parang ano ba 'yan? Ano ba, mahaba yung listahan ng mga ganon. Kung meron kayong naaalala, yung basta may sinabi tapos may nangyayari afterwards. Sabi ni Pobreng Pinoy, hoy, yung di pa po nagla-like, tas kamay at pindutin na po ang like. Finn says, bad trip na dati pa si Auntie Claire sa reporter na yun. Kay Aiden. Kaibigan ko yan, hoy. At siya yun, bahagi din siya ng Malacanang press corps nung sec ako. Hindi ko naman siya problema. Natatawa lang ako minsan sa mga katanungan niya. Pero very enthusiastic talaga. Diyan naman ako believe kay Eden at matagal na kami magkakilala. Kino-cover niya nung nung abogado ko sa mga court martial. Naku. Sabi ni Ma'am Leda. May Diyos po talaga. Hindi naman question kung merong Diyos o wala. Naniniwala ako may Diyos talaga. Pero ang feeling ko itong Diyos, nakikipagbandagulat na to. Oh my gosh, sabi ni Batang Northern Summer, mabaho po ang ganyan kapag dumudugo ang gilagid. Lilihis ka talaga kapag naamoy mo yung ganyan. Klase. Na-conscious tuloy ako. Inisip ko, kailan ba ako last na? Hindi nag-bleed yung gums ko habang nagsasalita. Yun, tama, 5,500 lang. Sasabihin ni Pangulo. 5,500 flood control projects. Achuchuchu. Tapos babahain. Diba? Feeling ko nakikipagbarda rin ang Panginoon. Tapos, di ba, yung sasabihin niya, ayan, ako po ay umiikot, pupunta sa ibang bansa at ibinibenta natin, hinihikayat daw niya na mag-invest dito, foreign direct investments. O ano nangyari? After 2 years, sinabi na mismo ng DOF na kahit isa daw po, walang nahikayat ang presidente
Walang kahit isang foreign direct investments na ibinunga ng mga foreign trips niya. Ano yung GL? Grabe siksikan sa GL. Ano yung GL? Ang daming customers. Crime rate down. Nanyo. Yun yung totoo. Nandito ko sa Cebu at kinuwentuhan ako. Hinarang daw pala po talaga ang ano ni presidente at natatakot po siya na baka sugurin sila ng mga taong galit. Nakukuyugin sila. Ay, gusto ko yung ganyan. Matakot kayo sa taong bayan. Sabi ni Ma'am Karen, naaalarma na po ako sa sinasabi nilang yung katagang sinusuri, pinag-aaralan. Last na binusisi, budget at magic by scam. Next pag-aralan ng tagapagsalita. Poof, a philosopher Auntie Claire said na need pa ebidensya na addict bago magpa-hair follicle test. O di ba, bukano siya, I died laughing. Ano ba yan? Sinasabi, kailangan may ebidensya na addict siya para ipa-hair follicle test. Seryoso ba yan? Totoong sinabi niya yan? Grabe naman kayo. Baka naman nag-exage. Oo nga eh. Ito. Tama. Naalala ko, pinoint out ko to, sabi ni Ma'am Yi. Attorney, kailan pa naging accomplishment ang pagkukolekta ng basura ay binabalanda niya sa kanya? Yun, isa pa pala yun. Sabi ni Ann, wala daw bang-bang, wala daw yung thing na pang bang-bang, yung mga nag-raid sa KOJC. Tapos syempre lumabas yung video na, ayun, malalaki pa ang dala nila. Diyos ko, pag nakipagbardagulan talaga ang Panginoon sa'yo, kawawa ka. Sabi ni Bubbly Mitch, sa totoo lang sumasakit ang ulo pag nagtatalumpati si BBM. Daig pa siya ng mga batang nagbabalagtasan. Ay, mga batang nagbabalagtasan, magagaling. A guarantee letter yung GL. Ano yan? Sabi ni Jude, malaki po kasi ang utang na loob ni SOJ kay PBBM for helping find drugs. Gamot siguro for his wife in France during one of SOJ's interviews. So, naku, sabi pa ni Mi, parang pirated yung mga speech ni BBM. Yun, mini muffins, proof ba? 20 pesos per kilo, rice pangarap. Hindi, ang bardagulan dun sa mga trolls. Kasi yung mga trolls yung nagsasabi, hindi naman nangako si BBM ng 20 kilos na bigas. Nangarap lang. Tapos after that, nag-speech si BBM 2 weeks later na ginagawa namin ang lahat para maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Tulad ng pinangako daw niya. Hala. Sabi ni Ma'am Janet, si BBM pag nag-speech parang nagtatantrums lang po. Ano? Totoo. So, huwag niyo seryosohin. Alam, sinabi ko na dun sa mga ano dito. Kung kayo po ay sarado sa inyong relihiyon, huwag niyo pong iisipin na sinasabi namin ito ay doktrina na nakikipagbarda ang Panginoon. Ang sinasabi lang po natin ay illustrative ito.
Sabi ni Labs, may common denominator yung halos lahat na nasa admin ngayon, mga pathological liars. Sabi ni Jikoy, ang Diyos sa tooth siya lumalabas. Sabi ni Lulu, sobrang ginawa ng gobyerno natin, kawawa ang Pilipinas. Sabi ni Labs, daming naging bobo sa kakatanggol sa admin na ito. Ma'am Elisa says, makikita mo talaga na hindi siya love ng mga nakapaligid sa kanya. Imagine, dumudugo na yung gums niya. Oo nga eh.